Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin, or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy, pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Wala nga sama kung papanurin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ang bida natin na babae, pwede rin namang lalaki kung introvert siya. So, yung bida natin dito kasi in a relationship, pero hindi siya kasal. Wala ring anak. And in the moon, Four of Pentacles. So, pwede magkarugtong sila, pwede hindi. Yan natin. OMG. Mababalot ng illusion yung mind nitong taong to. May nagkaka-crush sa kanya o may nagugustuhan siya. Kasi Ace of Cups ay new beginning or new feelings. New beginning ng intimacy, passion. So again, beware. Baka matrouble siya dito o baka nangyari na to. Na baka may magkagusto sa kanya, mataypan niya, or may magustuhan siya. Kaya lang, in a relationship siya dito. So, hindi pwede, di ba? Four of Pentacles, ano to? Four of Pentacles. So, magkarugtong ba sila? So, inisip ko kung pwede ba silang magkarugtong. Or iba to. Ibang scenario. More like magkarugtong sila. Tingin ko naman gagawin nung babae dito. Yung sa tingin niya ay tama. Kasi control din to sense of control. Ito naman ay balance. Malamang ng emotion niya at logic. So more like gagawin niya sa tingin niyang tama in a way na siya kusang lalayo sa taong magugustuhan niya or nagkakagusto sa kanya. Ganun the thing. Pero kung may nagkakagusto sa kanya, mukhang type niya kasi. Pero again, thankfully, gagawin niya ang nararapat sa bandang huli. Ito yung possible partner ng Gemini sa reading na to. Leo, kapwa Gemini, Taurus, Libra. Ngayon, kung di man tumama sa inyo yung reading, di baka tumama dun sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sa inyo. Virgo, Cancer, kapwa nyo Gemini. Maulit lagi yung Gemini. Ibang senaryo ulit. So, sa case na to, ang bida naman natin na pamilyadong kasal. Okay? Anong meron? Bakit may 5 of Wands?
di sila to. Mag-aaway sila for some reason. Meron silang hindi mapagkakasunduan. Or baka nangyayari na to. Pero more like mag-aaway sila. Tingin ko sila yung mag-aaway dito. Pwede rin kasi itong kapamilya yung nag-aaway, kapitbahay, hindi Ang dating sa akin sila to. Sila yung mag-aaway dito. O baka tapos na. Nag-aaway na. Basta, more like mag-aaway sila. Ano yung Chariot? More like, yung Chariot ay all about reconciliation. I-end na yung away. Yun yung success. So, in short, magkakaayos din sila dito, thankfully. Teka, nangati ang tenga ko Ano kaya yung pag-aawayan nila bago tayo lumarga sa susunod na scenario or deck? Anong possible cause ng away nila doon sa Five of Wands? Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Ayun, nag-away talaga sila. Kasi itong whip at Five of Wands ay all about arguments, disagreements. Ano yung pinagawayan nila? Probably distance. Kung long distance sila. Walang may desire na makipagkita. So pag ganun, hindi kayo nagkikita palagi, boring. Or may tendency manlamig kayo sa isa't isa. Or kung walang distance, literal na distant ang emotion. Coldness. Nanlamig na talaga yung feelings nila sa isa't isa. Wala nang care. Wala nang pake. Ayun. Yun lang naisip ko. Yung maaring reason ng hiwalayan. Hiwalayan. Naghiwalay ba sila? Hindi naman necessarily. Away lang, nag-away. Or cool off siguro. Pero pag sinabi mo naman cool off, di naman necessarily. Separation yun, di ba? Or kung di man ganun, arguments, di ba? Arguments, disagreements. May someone na abusive. Kasi rin yan Card ng abuse. Ito. Ano ba to? Whip. So, pag sinabi mong abuse, whether emotionally, physically, mentally, ayun. Or may mga nasabing masasakit na salita siguro. So, yan yung maaring naging cause ng away sa Five of Wands. So, kasal yun, no? Yung pangalawang senaryo, kasal, pamilyado. Ito yung possible partner sa part na to. Para malaman nyo kung para sa inyo ba yung reading o hindi. Partner. Possible partner, Leo, Cancer,
Capricorn. Ngayon, kung di man para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sa inyo. Pisces, Cancer, Taurus. Dito naman tayo. Babasahin ko na lang para mabilis. General advice na to sa period na to. Oh, ito maganda oh. Nine of Abundance ay Nine of Pentacles. Ayusin ko lang. Sandali. Ayan. Teka. So, sabi dito, Nine of Abundance or Nine of Pentacles. Life is wonderful. Your hard work and dedication to your dreams will provide you with great peace and contentment. Take time to enjoy quiet moments of reflection and leisure. Feel free to buy yourself small luxurious gifts. You've earned the financial security and independence you now enjoy. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now. Di pala pwede tanggalin to. Ayan.